Nicole and Diego. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rachel, 26 years old, at bilib na bilib sa mga words of wisdom ni Nicole. Ay, ba yan? Mang ganyan. Huwag ganon. Ka naman ganon. Naging makipot. Pinuri lang naging makipot. Huwag ka naman ganon. Nakakamatalino yung may words of wisdom. Kainis ka. Anyway, sumulat ako kasi maliban sa gusto ko nung i-share yung pain at disappointment sa puso ko, gusto ko din sanang humingi ng payo. Ikakasal dapat ako 3 months ago. Nung araw bago ang kasal ko, nag-message sa akin ang fiancé ko. Kailangan daw naming magkita dahil may sasabihin daw siyang importante. Sabi ko, i-message na lang niya. Laking probinsya kasi ako at naniniwala sa mga pamahiin. Sabi kasi ng matatanda sa pamilya namin, bawal magkita ang mag-asawa 1 araw bago ang kasal nila. Naisip ko wala namang mawawala kung mag-iingat ako at susunod sa pamahiing ito. Kinabukasan sa mismong araw ng kasal namin, hindi niya ako sinipot sa simbahan. Aray. Buong umaga daw siyang hinahanap ng pamilya niya pero hindi siya makita. Nakapatay ang telepono at walang nakakaalam kung nasaan siya. Matapos ang 1 oras na paghihintay, nawala na ako ng pag-asa na darating pa siya. Hindi ko maipaliwanag ang kahihiyang sinapit ko. Pakiramdam ko, nagunaw ang mundo ko. Ipinagdasal ko na sana kainin na lang ako ng lupa, malusaw sa hangin, wag nang magising. Ayoko nang mabuhay kasi tuwing sisikat ang araw, hindi ko alam kung paano ko na naman haharapin ang maghapon. 1 araw nagulat ako na bumalik yung account niya sa Facebook. At ang unang-unang post niya pagkatapos ng ilang buwang pagtatago, I am sorry, I fell out of love. Talaga ba? Sa FB post niya sa akin sasabihin kung bakit hindi niya ako sinipot sa altar? Wala naman ako magagawa kung na-fall out of love siya. Pero sana naman sinabi niya agad. Sayang naman yung mga ginastos at preparation for the wedding. Hindi man lang siya naawa sa akin sa kahihiyang dinanas ko. Bago kami ikasal, sabi ko sa kanya may sorpresa ako sa kanya pagkatapos. Dahil hindi naman natuloy ang kasal, hindi ko na nasabi sa kanya ang sorpresa. Buntis kasi ako, Nicole at Diego. Aray. Yun sana, yung sorpresa ko sa kanya. Sasabihin ko sana na magiging tatay na siya. Ang tanong ko ngayon, sasabihin ko pa ba sa kanya? Kailangan niya pa bang malaman? Wala akong kaplano-plano makipagbalikan, iklaro ko lang. Napalitan na kasi ng galit yung pagmamahal ko sa kanya. I feel so lost, Nicole and Diego. Ano kaya ang mabuting gagawin ko? Ang inyong tagapakinig, Rachel. Naman itong problema. Correct. Totoo pala yung sinasabi nilang runaway groom. Oo. Meron akong mga kakilala na nasa industriya ng wedding na tinatanong ko sila Oo. Totoo ba? Nangyayari ba talaga yung mga ganyang klase mga eksena? And meron talaga. May mga nangyayari. Meron talaga. Hindi siya pampelikula. Hindi siya... Pangkanta lang na Oo. Michael Learns to Rock. 25 minutes correct, too late. Correct. Diba? Hindi siya ganon. Oo. Diba? Sorry kasi hindi ko nabutan si Michael Learns to Rock. Ay, ganun ba? Billie Eilish. Hindi nga masabi. Hindi nga masabi. Ano kami mga Billie Joke lang. Billie Jean. Sabi ko nga Billie Jean
Bagay luma sa'yo pa pala, bagay Ellen. sa'yo mag-meow, meow, meow, meow tayo sa headset mo. Meow, 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 meow. Kaya hindi ko naabutan si Michael Ersrock. 25 minutes too late. Charot! So it happens, 25 minutes too late. Akala natin sa kanta lang nangyayari. It happens na akala natin sa pelikula lang nangyayari yung mga talagang tumatakbo. Runaway Bride, Oo, di ba? kay Julia Roberts Kay Julia yun. Roberts, di ba? Hindi. Totoong Nangyayari in real life. At ito ay based on experience ng mga kaibigan kong mga suppliers, mga gumagawa ng gown, nagme-makeup, yung nangyayari pala talaga. And in this case, itong tagapakinig natin na si Rachel, nangyari din sa kanya. Ang saklap eh. Oo. Lalo pa kung halimbawa, Jegs, isipin mo, hindi pa fully paid ang suppliers, ikaw pa nagbayad. Isa pa yun. Yan talaga yung pinakamabigat eh. Diba? Diba yung parang, nasa na po yung magbabayad? Yung kahit gaano kakaganda nung araw na yon wala. Yung nag-book ka na, correct, lahat-lahat. diba? Hindi, tsaka, isipin mo na lang, no? Palalain pa natin yung kwento. Isipin natin kung, what if this was a destination wedding? Ibig sabihin, La Union. Yan. Yung babiyahe pa. Correct. Tapos, what if si Rachel ang nag-iisang anak o kaya nag-iisang apo o unang ikakasal na tumawid pa yung mga taga-Canada. Correct. Yan, diba? Yung mga ganon. Galing ibang bansa. Correct. Tumuwi pa. Yung ganon. So, isipin mo na lang yung kahihiyan, diba? Tsaka yung syempre siguro, bago yung date na yon, talaga namang halos yun ang posting na 6 days to go. Correct. 5 days to go. May countdown. ka pa. Ang countdown niya siguro 2 years, di ba? Tapos, yung bang mga ganun. Kaya ramdam natin yung kahihiyan ni Rachel. At hindi talaga madali to let go of that. Although, ang medyo mali lang din, in fair naman kasi, nagsabi naman din talaga yung lalaki. Ayaw mo lang din kasi talagang kitain. Ang hindi ko lang din talaga maintindihan, ba't hindi na lang nga message? Diba? Kahit pa paano, i-message na lang. Kung talagang walang bala ka makapagkita ito, i-message man lang. Pero in fair, nagsabi yung lalaki na may importanteng sasabihin. Diba? Hindi ka namin piniblame. Diba? Kasi I'm sure, sinisi mo na yung sarili mo na, oo nga, no, nagsabi naman sa akin, tas hindi ako pumayag dahil nagpapaniwala ako sa mga pamahiin. O isang aspect din yan hindi po lahat ng pamahiin dapat paniniwalaan po natin. Correct. Kasi hindi natin alam ang basis niyan. Well, Rachel, this is not to sugarcoat yung sa sitwasyon. Kasi legit yung nararamdaman mo. Correct. Pero ako, nakikita ko na maybe this is a blessing in disguise. Ay, baka. Kasi imaginein mo kung natuloy nga yung kasal nyo, nag-reception kayo, pero na fall out of love na yung makikisama ka sa taong hindi ka mahal. Ay, totoo mas yan. matindi. Mas mahirap at mas masakit. Yes. Kasi alam mo, totoo ka dyan na, Jegs Kasi yung kahihiyan ng mga taong lumipad pa from Canada, kwento na lang namin ni Diego to, hindi naman namin sure kung may kung may mga talaga lumipad from Canada. Di ba? Yung mga destination wedding, ganyan. They will eventually forget about it. Pwedeng pag-reunion o kaya bumalik ibalik sa kanila ng FB memories, yung mga ganon. Pero yung fact na yung makikisama ka sa isang lalaking hindi ka na pala mahal on the onset, ikaw ang magdadala nun eh. Correct. Itong kahihiyan na to, Lilipas din to lilipas din yan. Totoo yan. Lahat po ng skandal na akala ng mga iba na pag-uusapan. Yes, pag-uusapan, maaaring 1 linggo, 2 linggo. Paminsan-minsan pumipitik-pitik yung skandal at skandal talaga naisip ko, no? Hindi kasi skandal. Nakapanood ka, no? Oo naman. Hindi kasi diba pag scandal, parang ang hirap kasi nito eh. Sobrang kahihiyan talaga yung scandal. Pero hindi ba't lahat ng scandal natatapos din? Namamatay din siya, nagkakaroon. Kasi may bagong scandal. Correct. I was about to say, may bagong scandal o hindi na scandal na as in like sexual na scandal. Yung mga issues natin. Yung mga news. Ang bilis pa naman ng panahon ngayon. Ang bilis, 'di ba? Akala mo trending isang araw, pangalawang araw hindi na trending, 'di ba? So lilipas din. Pero tama yung POV ni Diego na pero yung ikaw na makikisama ka sa isang lalaking hindi ka na pala mahal, pero para lang hindi ka mapahiya, pakakasalang ka. Ang sakit nun. Mas mahirap 'yun kasi ikaw dala-dala mo to
every day. Correct. Ayan. Hindi ito yung basta-bastang lilipas. Tapos, higit pa sa lahat, apakahirap na mga annulment, Oo. divorce, yung mga Sinabi mo ganon. pa, yung yaman mo. Correct. Oh, 'di ba? Yung mga correct, 'di ba? Paano ko halimbawa, ano yun pa natin yung storya? O pamanahan siya nung galing Correct! Canada. Totoo! May conjugal kinemerot pa. Oo. Na basta-basta hindi basta-basta mahati. Yung bang mga ganon? Mga naiisip namin. So, it may be, tama ka, Jegs, no, na itong mga rejections na ito are actually redirections. Ang hirap lang talagang intindihin na, how can this be a blessing? Correct. Iniwan ako. Tama. Diba? Hindi ako sinipot. How can it be a blessing? Diba? Oo. But eventually, you will understand why. Doon sa question, Jegs, Sa tanong niya, oo. na kailangan daw bang sabihin? Mhm. Sa tingin ko, deserve naman yung malaman. Sa tingin ko basic eh. Oo. At hindi mo naman matatago yan eh. Hindi, lalo na kung parehas na parehas yung pwesta ng nunal, Oo, di ba? oo. Pag lumaki na yung Pag lumaki yung bata, tatanungin, nagtatanong, di ba? magsisinungaling ka pa. Sa true. Mahirap mabuhay sa kasinungalingan. Correct. Ayaw Oo. din naman natin ng ganun. Tsaka alam mo naman na yun ng Oo. tatay, di ba? So, yes, he deserves to know. Ngayon, hindi mo, sabi mo nga, wala kang balak na ibalik siya sa buhay mo. Mhm. Eh di wala. Oo. Pero, alam lang dapat niya. Oo. Para yung suporta din sa bata. Yes, Oo, di ba? ganon. Maging practical din. Tama, 'di ba? Doon na lang din tayo. Or Mhm. for all we know, baka naman merong second chance. Hindi natin alam. masasabi, Yes, 'di ba? oo. May mga ganun, may Oo. ang daming akala mo hindi pwede mangyari pero nangyayari. Mhm, 'Di ba? Who correct. would have thought sa countdown mo kung anong countdown mo na 'yan? Oo. Na hindi ka pala sisiputin. Oo. So yung second chances with this guy Mhm. is not impossible. Correct. 'Di ba? Tama. Hindi natin alam kung what's at stake sa buhay natin. Correct. Pero hayaan natin, pag-pray mo yung sarili mo na Na- yung importante yung mahil ka eh. Yun ang pinaka-importante. Yun na muna, yun na muna. Kung sa ngayon hindi mo pa masabi, galit ka pa sa kanya, gets naman natin yun. Pero in time, then you tell him. Oo. Deserve pati Ayan. na malaman nung bata na meron naman siyang tatay at hindi siya nanggaling sa singaw. Correct. 'Di ba? Putok sa putok sa buho, parang bunga, parang gano'n, 'di ba? Deserve naman. But sabi nga ni Diego, give yourself time to heal. Sana naman hindi naman to 2 decades and 3 days. Wag Wag naman. 23 na nun yung anak mo. Oo, malay mo may talagang nakatalaga sa'yo na Correct. mamahalin ka ng sobra-sobra at mayaman. Tama, di ba? Na may mga kamag-anak din sa Canada. Kundi, Europe. Yan. Mas mataas yung pera niya. Correct. Yung conversion ng pera mas sa taas, ganon. Hindi natin masasabi talagang always at the moment we don't get why things Oo. have to happen. Yan. At kwento mo uli sa amin. Yung, Kapag ka naintindihan mo na kung ba't kailangan mangyari. Oo, ito yung kagandahan yung dito sa kwento sa mga Burnay eh. Di ba? 'Di ba? Na may follow-up doon sa nangyari sa buhay nila. At yun sana yung gusto natin, magkaroon ng follow-up. May Diba? sequel. Yes. Yeah. Anyways, salamat na marami for sharing your story with us. Akala mo lang hindi mo kaya yan, Rachel, pero kaya mo yan. Yeah. Tandaan, meron kang anak na kailangang pangalagaan. At pangalagaan mo din ang iyong sarili. Importante yan. Okidoki, exit na muna kami for now! Alright, hanggang dito muna po mga kumikinangers. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At ako naman ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!